Magandang hapon Pilipinas para sa ating mga balita. Puntahan natin ang kamera. Si House Speaker Martin Romualdez, opisyal nang nagbitiw sa pwesto. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo. Brigada Live Report. Brigada Kat, may 20 minuto rin ang lumipas o mula nang ma-delay yung pagsisimula o pag-resume ng regular session dito sa plenaryo ng Kamara bago tuluyang pumasok sa plenary hall itong si dating Speaker, ngayon dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At pagpasok niya pa lamang sa plenary hall ay agad siyang sinalubong ng palakpakan ng mga mambabatas ng mga kongresista. At kaugnay niyan, pag-akyat ni Speaker Romualdez sa rostrum ay formal na nga itong nagbitiw sa pwesto bilang Speaker ng House of Representatives. Sa kanyang talumpati ngayong hapon, sinabi ni Romualdez na nagpasya siya na mag-resign upang bigyang daan ang full accountability at transparency sa harap ng mga kontrobersyang bumabalot sa infrastructure projects. Ginawa mo na niya ito ng may kababaang loob at pasasalamat para sa tiwala at kumpiyansa na ibinigay sa kanya. Binigyang diin din ni Romualdez na ang pagiging leader ay may kaakibat na pagharap sa mga hamon na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos noong State of the Nation Address o SONA, kung saan dapat ngang manaig ang pananagutan at walang sino man ang nakaaangat sa pagsisiyasat. Inamin ni Romualdez na lubhang nakaapekto sa kanyang liderato at sa institusyon ang mga aligasyon patungkol sa infrastructure projects. Kaya naman habang tumatagal ang kanyang pananatili bilang speaker ay lalo namang bumibigat ang pasanin. Ilan pa sa mga quotes na nabanggit nitong si Representative Ferdinand Martin Romualdez ay malinis daw ang kanyang konsensya. Siya ay bababa bilang speaker ng may full heart, sabi nga niya. At kung minsan raw ang tunay na leadership ay yung grace to let it go, o kumbaga agad napakawalan na nga yung bitawan na ang posisyon. Sa mga oras na ito, Brigada Kat, ay nagpapatuloy naman yung botohan para sa bagong Speaker ng House of Representatives. Pagkatapos kasi ng talumpati at opisyal na pagbibitiw ni Romualdez, agad siyang bumaba ng rostrum at dumiretso na sa exit ng plenary hall. Nirecognize ni Deputy Speaker Nihan si Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, at ito ay nagmosyon para buksan ang nominations para sa posisyon ng speaker na binakante nga ni Romualdez. Tapos ang nag-nominate naman ay itong si Quezon City Representative Ralph Wendell Tulfo, at ang kanyang ninominate ay walang iba kundi si Isabela 6th District Representative Faustino Boji III, na alam naman natin na kanina pa lamang umaga ay matunog na ang pangalan at sinasabing nakipagpulong na sa mga party leaders ng Kamara. Walang ibang mga nominees sa Brigada Kas, kaya isinara agad yung period of nominations o yung call for nominations. Tapos nag-proceed na agad sa election ng speaker. Pero base kasi sa rules, bagamat walang kalaban sa pagka-speaker, kailangan pa rin na daanin sa nominal voting. Kaya isa-isang tinatawag yung roll call of members para sa kanilang boto ng walang explanation. At so far, bago tayo umere, nasa letter F pa lamang yung kongresista na tinatawag. Pero so far sa aking observation, lamang na lamang yung pumapabor kay Representative D bilang speaker. Mangilan-ngilan lang yung mga nag-a-abstain na mga kongresista bilang sila yung mga miyembro ng minorya. Kapansin-pansin naman na itong si Representative Kiko Barzaga na nauna nang sinabing i-challenge niya yung speakership, nag-abstain din sa botohan. At nung siya ay tumayo at nag-cast ng kanyang vote, napuno ng tawanan sa loob ng plenary hall. Mamaya magbabalik muli ako para sa resulta ng botohan kasi yun na lamang naman yung hinihintay natin. Pero kumbaga formality na lang, at ina-expect natin na maluluklok na bilang susunod na Speaker ng House of Representatives si Faustino Boji III. Yan muna ang latest mula rito sa Kamara in the Heart of Changing Lives. Ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. The